Ayan, nakainom na po ako ng mainit na tubig. Ganitong masarap uminom ng mainit na tubig. ma ma-flavor. So ngayon, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin ngayon, balik tayong politika. No? Ito pong panawagan na mag-resign po si VP Sara dyan sa pagiging Secretary of Education. Marami na po ang nananawagan. Si Laila de Lima, tapos si Barry Gutierrez, marami. Even me. Kahit ako po, pabor po ako na sa panawagang ito, at personally, hindi ko rin po talaga pabor na ipahawak kay VP Sara itong Department of Education. Kasi, unang-una, iba naman po ang profession niya eh. Iba ang kanyang tinapos. Hindi ito ang linya niya, hindi ito ay ang kanyang field of expertise. Ano kaya ang kanyang field of expertise? Well, noong una, ang gusto niyang hawakan ay yung Department of National Defense. Pero since ito ay yung ideyang ito is questionable, hindi sa kanya pinahawakan. Delicads, di ba? Ngayon, itong panawagan na ito, kasi ayon sa kanila itong nagbe-base po sila sa resulta nitong yung PISA Program for International Student Assessment, na talaga pong nakakahiya po ang naging pwesto natin doon sa pero mo, my God, 81 countries na nag-join, nag-participate. Tapos tayo, number 77. What happened? To the point na yung examination ay in English language. Magaling tayo sa English eh. We are an English speaking country. Actually, decades ago, third po tayo. Third sa buong mundo na magaling magsalita ng English. Well, yan po ay dahil sa tayo ay na-colonize ng Amerika. So, tinuruan nila tayo na mag-English. So, ngayon, ito po yung nangyari, no? Hindi lang ito nakakahiya, kundi nakakabahala. Bakit? Bakit nakakabahala? Kasi ang ibig sabihin nito, yung ating mga kabataan na later on magiging mga professionals, magiging yung ating mga working class, ay hindi pala pwede sa world standards, international standards. Paano pong nagkaganito, no? Kasi before, alam mo, noong mga kapanahunan namin, hindi ganito. Magagaling noon. Ewan ko kung well, sa tingin ko po, maraming factors kasi yan. Actually, na-take up ko na to before sa isang video ko eh. Ang isang nakikita ko po dyan na problema ay napabayaan. Napabayaan ng government. Kasi during that time na nag-aaral ako, ang presidente nun ay si Apo Lakay, Marcos. At talagang binigyan niya ng mataas na
pagpapahalaga yung education. Saan po yung nag-umpisa? Nung panahon ni Cory, di ba? Nung hindi na ginamit ang English as the medium of instruction. Nabobo po. Doon nag-umpisang nabobo yung mga estudyante. Tingnan mo, kung yung mga anak nga natin, mga maliliit na bata, kahit dati sa mga mayayaman lang na pamilya, sinasanay nila na magsalita in English ang kanilang mga anak. Tinitrain nila mag-English habang maliliit pa. Tingnan nung mga Inglesera, di ba? Pero ngayon, kahit na dito sa barangay, ang ibang dito, medyo yayamanin dito, sinasanay na rin nila na mag-English ang mga anak at maliliit. Natural, siyempre. Kailangan po nating maging magaling sa English. Dahil ito yung universal language. Ay, hindi naman universal. Ito ang language of the world. International language. Ang universal language pala is math. Ngayon, ito pong panawagan kay BP Sara na mag-resign dahil dito sa resulta ng assessment sa mga estudyante natin. In fairness naman po kay BP Sara, hindi naman po natin pwedeng isisit sa kanya. Kasi kailan lang si BP Sara umupo? Last year lang. 'Di ba? You know, I'm not a fan of BP Sara. But this time, kasi hindi po tayo bias, fair po tayo, eh hindi naman po yan kasalanan ni BP Sara. Itong pagbagsak ng mga scores nitong mga nag-participate na ito. Kasi ito pong pagiging bobo po ng mga kabataan natin, hindi naman po ito nangyari overnight. Matagalang proseso po ito nangyari. Matagal na ito na naumpisahan kung bakit nabobo. Hindi naman pwedeng ngayon tinanggal yung English, next month nabobo agad, or pag ibinalik mo ngayon ng English, next month matalino na ulit agad. Mahabang panahon po yan. Kaya sa totoo, hindi naman kasalanan ni BP Sara kung bakit bagsak yung mga scores ng mga estudyante dito sa PISA. But, ang pwede po nating isisi sa kanya or i-connect sa kanya ay mababa na nga po, bagsak na nga po yung mga scores natin kung ang magpapatakbo ng Department of Education ay isang tao na walang alam sa educational management. Hindi naman siya academe. Si BP Sara ay nagtapos ng law at wala siyang alam sa pagpapatakbo ng educational system. Kung bakit naman po kasi inilagay naman ito ni Pangulong Marcos dyan sa Department of Education. Sana naman po iba na lang, DSWD na lang sana ibinigay sa kanya. Total, mahilig naman siyang mamigay ng mga tulong-tulong eh. Kagaya kay BP Lenny noon. Napaka-critical po ng Department of Education dahil dyan nakasalala yung kinabukasan ng bansa natin. Hindi po ito, una, hindi ito linya, hindi ito field of interest, field of expertise ni BP Sara. Tanggalin na lang si BP Sara dyan, palitan ng iba kahit na hindi na siya bigyan ng, kung wala nang available pa na departamento para sa kanya, maging vice president na lang siya. Anyway, marami naman siyang pwedeng gawin as vice president. Alam niyo, para sa akin, itong mga ginagawang pag-extend ng mga tulong, mga charitable works na ito, especially during time of calamities,
Dapat Vice President ang gumagawa nito. Bakit kailangan si Bongbong Marcos pa yung Pangulo na ang daming trabaho? At saka di ba parang Vice President at President and Vice President partners partners in governance, parang mag-asawa. Kung si BBM po, ang dami niyang trabaho, mga highfalutin na trabaho, ito mga pag-aano na ito, mga pagpunta sa mga lugar-lugar na nagkaroon ng sakuna, nagkaroon ng kalamidad, Vice President na sana po ang gumawa nito. Diba? Bakit kailangan Pangulo pa? Alam ko, para sa akin, ito opinion ko to. It's either the Vice President or the First Lady ang gagawa nitong mga trabahong ito na pagpapadala ng mga tulong, pagbibigay ng mga ayuda sa mga calamity-stricken areas. Hindi pwedeng si Pangulo pa. Anong ginagawa ng First Lady? At saka ni BP Sara. Sila dapat ang magpartner. Ewan lang kung magkasundo. Tapos si Speaker Romualdez pa, na hindi yan naman ang trabaho niya. Ewan ko bakit, siguro, baka gusto na rin tanggalin ni Pangulong Marcos, nahihiya lang siguro. Sana, kung nakakarating naman sa inyo, BP Sara, itong mga panawagan na ito, kayo na lang po ang magkusa. Kayo na lang ang magkusa na mag-resign. Kasi in truth, alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo alam yung trabaho dyan as secretary. Ang dami-dami nating mga Pilipino na mas qualified na humawak ng DepEd. Mga doctoral with doctoral degrees. Talagang mga pang academic. Ang dami dyan. The Philippines is a pool of professionals. Hindi pwedeng kahit sino lang ang ilalagay dyan. Hindi ko sinasabing kahit sino si BP Sara. Ang ibig ko po sabihin, hindi niya linya yan. Hindi niya yan interest. Pinapapila na lang. Kumbaga, pasubuan na lang. Pero naman, BP Sara, kung makarating man sa inyo itong sinasabi ko, total, may mga nananawagan. Marami ang nananawagan na iwan nyo na ang DepEd. Kasi maraming mas qualified kaysa sa inyo na humawak niyan. Yun talagang mga ang linya, educational management. Kasi kung hindi nyo po yan bibitawan, hindi kayo magkukusa, mag-resign, mas mapapahamak po ang literacy ng ating mga kabataan. Kasi kung ang hahawak niyan ay talagang master sa edukasyon, mas mapapabuti ang takbo niyang. Diyos ko, ano na lang ang magiging kinabukasan ng mga ito? Kung ganyan na alam sa buong mundo na ganito kabobo yung mga Pinoy. Ano na lang pala, kahit ng mga professional, since alam ng mundo na hindi naman natin kaya yung magiging yung mga magiging Filipino applicants sa abroad ng kung whatever na mga posisyon. Alam naman nila na bobo tayo. Hindi sa atin ipagkakatiwala ang isang posisyon na hindi naman natin kakayaning hawakan.
Ano ang bagsak natin? Katulong? Baka doon lang tayo bagay siguro. Tingnan mo, ngayon nga lang, yung nangyayari na eh. Mga tapos ng mga teachers, yung mga ibang tapos ng mga college degrees, anong trabaho sa abroad? Katulong. Diba? Sumasideline, kung English teacher man yan o teacher yan, sumasideline na mag-tutor, pero talagang ang kanyang main na trabaho, katulong. Ganyan ba? Kaya sana po, makinig po si BP Sara. Mag-resign na siya. Ibigay na niya sa mas marunong. Kasi, hindi niya kaya yan. Mag-vice president ka na lang, Sara. After all, yung mga itinayo mo ng mga satellite offices, napapasyalan mo pa kaya yun? Anong plano mo doon sa mga satellite offices na yon? Ginastusan lang ng government funds. Tapos ano lang ang nandoon, basta lang opisina? Anong ginagawa ng mga yon? 10 nationwide. Tapos may hawak kayong DepEd, mayroon pa kayong LCAP. Tapos inaasikaso nyo pa yung nakikialam pa kayo sa trabaho ng Pangulo. Ang dami mga issue na hindi naman connected sa inyong trabaho as DepEd Secretary, pinapasok nyo. Trabaho ng Pangulo, pinangihimasukan. Pero, ang talagang focus natin sa video ito ay para ma-improve, tumalino, gumaling, matatalino naman ang mga Pilipino talaga eh. Kaso kapag hindi na suportahan, mabubobo talaga. At ang isa po dyan na kailangan mo nang ayusin ay yung pamahalaan, yung leadership dyan sa Department of Education. Kailangan mapalitan po ang secretary dyan. Kung gusto natin na mag-improve ang utak ng ating mga kabataan, kailangan yung talagang educationally connected ang utak. Hindi yung tao na ang utak ay nakatutok sa confidential fund, sa mga pakikialam sa trabaho ng ibang tao, ng Pangulo. 'Di ba? O, yan lang po. Sana po makarating ito at sana naman for the sake of our kabataan and our country, kailangang ma-improve po yan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong panunood at naway magkaroon tayo ng mapayapang bansa. Peace.